Questions Radio. Damag. Mapyanga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. O mga bata, halina kayo. Samahan niyo kami sa mumunting Batita. Halina kayong lahat at kami samahan sa munting Batita, pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo. Maraming kaibigan ang makikilala nyo. Munting Batita, munting Batita. Halina kami samahan sa munting Batita. Munting Batita, munting Batita. Halina kami samahan sa munting Batita. Hello mga friendships namin dyan na walang sawa nakikinig sa amin. Narito na naman po ang inyong mga friends at ako pa ang inyong lovely friend, si Lovely. Magandang araw po sa inyong lahat mga friends. Ako naman po si Doc Knight, the forever goodbye. At syempre mga friends, narito na naman pong muli ang mga kaibigan yung walang sawang maghatid sa inyo na saya. Syempre ang matakaw niyong friends, si Makoy, ang batang mahilig sa bachoy. Akala ko Tama, Makoy, dahil mahal na mahal natin ang lahat ng ating mga listeners, kaya naman lagi kami narito para sa inyo. Hindi po kumpleto ang ating barkada kung wala si Noyang, ang batang masunurin sa Maskulan. And as usual po, isa na namang napakagandang story ang handog namin sa inyong lahat. Ito po ay tungkol sa kung saan nagsimula ang kasalanan. Saan nga ba, Makoy? Kaya maghanda na po kayong lahat dahil siguradong isang matinding Bible story na naman po ang hatid namin sa inyong lahat. At syempre, kung meron din kayong mga katanungan na gusto nyo mabigyan ng kasagutan, i-share nyo lamang po sa amin. Okay, team, mag-prepare na tayo dahil susunod na po ang aming mumunting kulitat greeting session! Kaya habol-habol na mga friends at huwag maglilipat ng iyong mga station dahil magbabalik po ang favorite ninyong programa, ang Munting Kutita! Munting Kutita, munting Kutita. Halina kami samahan sa munting Kutita. Munting Kutita, munting Kutita. Halina kami samahan sa munting Kutita. Hello mga kids! Handa na naman ba kayong matuto ng bagong vocabulary? Kung oo ang inyong sagot, heto na! Siyempre, gusto kong ulitin ang rule natin. Ito ay ang kumuha kayo ng papel para isulat ang sasabihin ko para hindi makalimutan. O, ready na ba kayo? Kaya, makinig ng mabuti. Alam nyo ba kung saan makikita ang inyong calf? Spell calf. C-A-L-F. Calf. Ulitin ko ha. C-A-L-F. Calf. Ang ating calf ay matatagpuan sa likod ng ibaba ng ating hita. Ang calf o ang tinatawag nilang gostis soleus ay isang pares ng muscle na nagdudugtong mula sa ating paa hanggang sa ating hita. O ano mga friends, natagpuan nyo na ba kung saan ang inyong calf? Uulitin ko ha,
Ang calf ay ang muscle na nasa likod ng ibaba ng ating hita. Alam niyo ba kung ano ang isa sa mga sikreto kung paano may pronounce na mabuti ang isang word? Dapat alam niyo kung anong spelling nito. Kaya laging makinig ng Mumuting Ko Tita para laging matuto, okay? Kaya ano bang hinihintay nyo? Mag-text na at makipagkaibigan sa amin. Dito lang sa programang punong-puno ng saya at kaalaman. Ang Mumuting Ko Tita. Paalam! Ang buwan ng Mumuting Ko Tita ay masayang tunay, masayang tunay. Yehey! Pwede pa rin po kayo humabol mga friends, kaya text na po kayo sa aming MK number. Oh, ayan mga friends! Babasahin ko na ang ating first greeting MK, greet ko lang ang mga pamangkin ko na sina Topper, Shalami, Ischan, Jimboy, Adolfo, at sa lahat ng mga nandirito sa bahay, at pati na rin sa inyong lahat dyan. Oy, thank you, Baby Lina. Enjoy po talaga makinig sa inyong program. Sana po ay tumagal pa ito. More blessings and God bless! Thank you, Baby Lin! Thank you, Baby Lin. Hello, MK. At hello rin kay Ate Candy. Palagi ko kayong pinakikinggan. Si Ate Candy ang idol ko. Naku, ayan mo. Isasabihin na lang namin kasi nagpapakasyon si Candy sa ibang bansa. Oo! Talaga? Yan, ako po si Jenny. Yan, friends ko po kayong lahat. Super ganda ng programa niyo mga friends. Happy program po sa inyo. Bye-bye. Uy! Hello, MK! Ganda talaga ng mga stories nyo. Marami kaming natututunan. Greet ko po si Tox, si Tamit, at ang Sibayan family. Thanks po. Ang hirap naman i-pronounce ng mga pangalan nyo. Ito, mas mahirap. Mamunting ko tita, pakigreet naman pang mga kids naming baby na sina Arthur, Jetro Ramos, at paano babasahin to? Nahihirapan ako. Arthur, Vladimir. Ay, naku, ang hirap pangalan mo, no? Pero thank you. Ito pa. Hello, MK team. Greet ko lang mama at daddy ko. Please get well soon sa mama ko. I miss you, daddy. Wow. God bless sa MK team. Ang galing niyo talaga. The best. Kakaaliw. Godspeed. Wow. Ano ba galing to? Thank you. Nakakatuwa naman yan. MK, greet ko po sina Maika, Mariel, Arnold Capin, Vivian at Gilbert, at sina Jen, Almireda, thanks from Palawan. Mamunting ko, tita. Pinabati ko po lang po ang mga kaibigan ko, namely Kenneth, Mark at James, Andrew, Frank, Arvin. Hello mga MK friends. Bati ko lang po ang lolo at lola ko. Si Jana at Alexis, mama ko, at Buwalso, Carceller family, at ang mga friends ko, sina Angelique, Christine at Cheryl. Nakikinig po sila ngayon ng programa nyo. Napakaganda po ng mga kanta at marami po ako nakukuhang kaalaman at aral. Greetings coming from Jolly Pearl. Ay, salamat. Natapos din si McCoy. Oh, ito. Makinig kayo walang mang-aasar. Hello po sa inyo, mga MK team. Napakaganda po ng programa ninyo. Paano niyo po ba ako matutulungan sa mga materials na meron kayo? Kasi meron akong anak. Gusto kong lumaki siya na may takot sa Diyos. Marami pong salamat. From Luzon to Mindanao. Ang layo-layo naman yan. From Luzon to Mindanao. Thank you, Nanay Luz Minda. Alam niyo po mga friends, pwede po kayong sumulat sa aming main office sa P.O. Box 332, Baguio City, Philippines 2600. Yan po ay P.O. Box 332, Baguio City, Philippines 2600. Mas maganda po kung lakipan niyo po ito ng picture ng inyong mga anak. Eto pa mga friends, marami pa tayong pahabol na greetings. Hello po, lubos po akong natutuwa sa inyong programa. Sana ang lahat ng nakikinig na bata ay bigyan ng importansya ang inyong programa. Thanks po, from Emily. At heto pa, MK, pwede ko bang batiin sina G at Magalina ng SSS? Uy, social siya. Nakikinig sila. Hello po sa SSS. At sa mga pamangkin ko na sina Angie, Giovanni, Jeresa, at Frederick, at sa mama at papa ko, at sa kapatid kong bungsong si Efren. Hi, Efren! Special
mga greetings nyo. Don't worry, kapag may time pa tayo, mamaya ay babasahin pa namin ang iba nyo mga greetings. Kaya sana ay walang bibitiw. Kapit lang mga friends sa inyong kaintasyon. Dahil susunod na po ang pinakabangan niyong story time. Siyempre, dito lamang po yan sa nag-iisang programa ng bayan ng Pumutik Kutita! Nakakita ka na ba ng batang mataba o kaya naman maitim ang buka? Sabi ng iba, sila daw ay iba, para bang galing sa ibang planeta. Tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan. Umaraw man o umulan, anumang oras na kailangan, tayo'y magkaibigan. O mga kaibigan, heto na naman po ang kaibigan nyo mula sa Office of Civil Defense na lagi nagpapaalala sa inyo ng pagiging handa ng buong pamilya. Alam nyo bang kayang-kaya nating sumpuin ang mga kalamidad kung handa tayo sa lahat ng oras? Ang ibabahagi po sa atin ngayon ni Kapitan Tanggol ay ang tamang kaalaman sa paghahanda ng emergency kit. Ano nga ba ang emergency kit? Kaya nga, kumuha na po kayo ng inyong mga papel at panulat para wag makalimutan. Or, kung magaling naman ang inyong memorya, makinig na lang po kayo ng mabuti dahil ang tamang kaalaman ay kahandaan. Kaya nga po, lagi niyong samahan ang tagapagtanggol ng bayan na laging nangangampanya sa kabutihan ng lahat. Si Kapitan Tanggol. Kaya narito naman pong muli ang katanungan ng bayan. Safe ka ba? Safe ka ba? Safe ka ba? Safe ka ba? Makakaiwas po tayo sa malagim na trahedya kapag tayo po ay laging handa. Heto po ang dapat tandaan sa anumang oras ng kalamidad. Alam nyo ba kung ano ang emergency kit? Ito ay ang mga kagamitang maaaring dalhin, lalo na kung kinakailangan lumikas ang pamilya sa oras ng disaster. Dapat ihanda ang first aid kit at huwag kakalimutang isama ang mga gamot para sa mga pangunahing panglunas. Importante pong meron kayo nito sa bahay. Gamot sa lagnat, LBM, sugat, at iba pa. Siguraduhin din pong mayroong nakahandang battery ang inyong mga flashlight, kandila, at posporo o lighter. Huwag na huwag din kalimutang magkaroon ng radyong de baterya. Mahalaga ito para tuloy-tuloy na mamonitor ang mga pangyayari sa inyong paligid. Kailangan din laging may nakahandang inuming tubig sa saradong lalagyan at mag-ipon sa mga balde o drum. Mag-impok din ng mga pagkaing di madaling masira, kagaya ng canned goods at mga noodles. Mainam rin ay handa ang mga kumot, malinis na damit, kapote, bota, tissue, at mga sanitary supplies. At ang panghuli, ilagay ito sa matibay at malaking plastic na lalagyan. Lagi niyo pong tandaan na ang tamang kaalaman ay kahandaan. Ito po si Kapitan Tanggol na laging nagpapaalala sa inyo. Safe ka ba? Hanggang sa muli, paalam. O ayan, sana ay alam nyo na kung anong ihahanda ninyo sa inyong emergency kit. Kaya lagi pong tumutok sa paborito nyong programa para sa mga susunod pang mga kaalaman para lagi maging handa. Dito lamang po sa programang lagi nyong inaabangan, ang Mumunting Kutita. Kung meron pa kayong katanungan tungkol sa Safe Ka Ba program at para lagi maging handa, i-text nyo lang po ang numerong ito, 0920-594-1049. Ito po ay 0920-594-1049. At kung nakatulong naman po sa inyong buhay ang Safe Ka Ba program, maaari nyo rin po itong i-text sa amin o tumawag sa numerong ito, 0920-594-1049. That's 0920-594-1049. O sige, aantayin po namin ang mga text ninyo patungkol sa Safe Ka Ba program. Safe Ka Ba? Safe ka ba? Safe Ka Ba? Ang paalala pong ito ay mula sa Office of Civil Defense, Transworld Radio Philippines at ng himpilang ito. This 2015, sharing God's Word, empowering the poor,
transforming the land. We would like to remind you that the National Bible Week is on January 19 to 25, and the National Bible Sunday is on January 25, 2015. This year's May Day Be One is brought to you by Philippine Bible Society in partnership with TWR Philippines. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Matapos likhain ng Diyos ang lahat, siya gumawa ng isang hardin na pinangalanan niyang Hardin ng Eden. At dito pinamahala niya si Adan at Eva. Adan, bakit ayaw ipakain sa atin ng Diyos ang halaman ng good and evil? Hindi ko nga alam sa kanya. Basta mahigpit niyang ipinag-uutos na huwag nating gagalawin ang halamang yan. Adan, makinig kang mabuti. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa Hardin ng Eden, maliban sa bunga ng halamang nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Pero bakit po, Panginoon? Dahil sa oras na kinain mo ang bungang yan, mamamatay ka. Masusunod po, aking Diyos. Ganoon ba? Subalit ano kaya ang pagkakaiba ng mga bunga ng mga ibang halaman sa prutas ng kaalaman at kasamaan? Malaki ang kaibahan, Eva. Ha? Dahil ang prutas na yan ang siyang magbibigay sa'yo ng kapangyarihan. Subalit, mamamatay kami kapag kumain kami ng kahit kaunti ng prutas na yan. Isa kang hangal. Hindi ang totoo. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang niya yon dahil kapag kumain ka niyan, ikaw ay magiging Diyos. Ganoon ba? Sa bagay, hindi naman sigurong masamang magkaroon ng kaunting karunungan. Tama. Tama. Maganda ang iyong idea, Eva. Sige na. Dalian mo. Kumain ka ng prutas na yan. Oo. Kukuha na ako. Aba! Napakasarap niya. Kukuha din ako ng isa para kay Adan. Eva, anong dala mo? Heto, Adan. Kumain ka rin. Napakasarap ng prutas na to. Teka, subalit... Yan ang prutas na ipinagbabawal ng Diyos. Bakit ka kumain? Ano ka ba, Adan? Sabi ng ahas, okay lang na kumain. Tignan mo ako. Hindi naman ako namatay. Pero... Sige na, Adan. Kumain ka na. Dalian mo. Pero Eva, baka magalit sa atin ng Diyos. Okay lang yun, Adan. Huwag ka nang mag-alala. Dalian mo, kumain ka na rin. Napakasarap ng prutas na to. Sige na nga. Aba, masarap nga. Ha? Aba, Adan, ano to? Bakit nakahubad tayong dalawa? Aba, dalian natin at magtakip tayo ng mga dahon. Adan! Aba, ang tinig ng Diyos. Ano nang gagawin natin, Adan?
Adan. Dalian mo, Eva. Magtago tayong dalawa. Adan. Nasaan ka na roon? Panginoon, narinig ko po ang inyong tinig, subalit natatakot ako dahil ako'y nakahubad. At sinong may sabi sa'yo na ikaw ay nakahubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko? Panginoon, kasi naman po, yung babaeng binigay niyo sa akin para makasama ko, siya ang nagbigay ng prutas sa akin. Kaya, kinain ko. Hindi po ako. Ang asin ang siyang nangdaya sa akin. Kaya ako kumain ng prutas, Panginoon. At bakit niyo ito ginawa? Sapagkat ginawa mo ito sa akin, ahas. Isinusumpa ka sa higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ay ipanggagapang mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At ikaw, babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap. At ikaw naman, Adan, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at sinuway mo ang utos ko sa iyo, sumpain ang lupa dahil sa iyo, dahil kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ngayon ay papalayasin ko kayo sa hardin ng Eden at narito ang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Nakinig lang sana tayo sa ipinag-utos ng Diyos sa atin. Hindi sana tayo nagdurusa ngayon ng ganito. Sana nga hindi na lang natin kinain ang pinagbabawal na prutas ng Diyos. Sana ay naroon pa rin tayo sa hardin ng Eden, masaya at hindi naghihirap. Wala na, Eva. Huli na ang lahat. Nawa ay huwag tayong pabayaan ng Diyos, maging ang ating mga anak. Patawarin nawa tayo ng Diyos sa ating nagawa. Ang batang masunurin. Bow. Ako ay isang batang masunurin. Utos na mga magulang ay laging susundin. Hiling ko lang sana ako'y huwag papaluin. Sana ako'y yakapin at laging mahalin. Sa aking pag-aaral ako'y hindi napapagal. Mga utos ng guro sa puso ko'y tumatagal. Kaya nga tuwing umaga sa pagpasok ay maaga upang sa klase ay mauna at hindi mapahiya. Pag-uwi sa bahay, takdang aralin ay ginagawa upang sa pagsusulit mataas na marka ang makuha. At sa aking pagtulog, ako'y nagdarasal muna ng Amang nasa langit, sa akin ay laging matuwa. Ako ay isang batang masunurin. Pasaway na ugali ay ayaw kong gawin dahil ayaw kong magkasala sa ating Diyos Ama. Dahil ang batang masunurin, lahat ng tao sa kanya ay natutuwa. Ang batang masunurin.
At syempre, ako naman po muli ang inyong kaibigang mahilig sa bato, si Mako. At ang inyong lovely friend, si Lovely. Ikaw naman! Ako naman po si Toknoy, the forever good boy. Ayan mga friends, sana'y maliwanag na sa inyo kung paano nagkasala si Eva at si Adan. At sana po mga kaibigan, ay mayroon na naman kayong natutunan sa aming story sa araw na ito. Lagi niyo pong tatandaan na wag po nating susuwayin ang utos ni nanay, tatay, at especially ang utos ng Diyos. At siyempre, gayahin niyo po si Toyang, ang masunurin sa magulang. Toyang, the best ka talaga. Tama, Tuknoy. Tignan mo si Eva at si Adan. Dahil sa pagkakasalang nagawa nila, ang buong daigdig ay napahamak. And always remember ha, na ayaw ni God ang batang pasaway. Toknoy ha, Makoy. Ikaw din, Toyang ha. Huwag kayong pasaway, gayahin niyo si Lovely, forever Lovely. Nadali na naman si Lovely. Kayo din mga friends, kung meron kayong mga stories na gusto nyong isuggest sa amin, pwede nyo pong i-text or itawag sa amin. Kaya mag-text na po kayo dahil hintayin namin ang mga tawag at mga messages nyo. Paano yan mga friends? Oras na naman to para magpaalam. Ayoko pang magpaalam sana kasi nagkakasayahan pa dito Ang saya-saya kasing kasama ni na Toknoy. Pero kailangan na natin magpaalam. Tama, siya nga naman po dahil I'm sure siguradong matututo at mag-enjoy na naman po kayo. Ako po muli si Makoy, ang batang mahilig sa bachoy. Always remember mga friends na dapat lagi nating mahalin ang ating mga magulang at syempre, si God. I'm your lovely friend, si Lovely. At ayaw po ni God sa mga pasaway na bata. Kaya laging tandaan ang aking pangalan. Tuknoy is the name, the forever good boy. At syempre, yung lesson natin ngayon na dapat maging masunurin tayo kay God at lalong-lalo na din sa ating mga magulang. At ito naman po ang inyong kaibigan, huwag niyong kalilimutan. Toyang lang po ang batang masunurin sa magulang. Paano yan? Kita-kita na naman po tayo next week sa isa na naman pong makabuluhang Bible story ng inyong mga bida. Sa nag-iisang programa ng bayan, siyempre ang walang iba at walang kapantay at walang katulad, ang Munting Kutita! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nais po sana namin kilalanin ang mga nagsiganap sa programang ito sa pangunguna po ng aming mga host. Peter Paul Domen bilang Tuknoy, Crisanto Guzman bilang Makoy, Yvette Dalagan bilang Lovely, Rizal de Carios bilang Kapitan Tanggol, at Rutana Uy bilang Gelay. At kilalanin din po natin ang mga nagsiganap sa ating Bible story kanina. Jeff Joven, Erwin Flores, Celso Pantano, Rizal de Carios, Crisanto Guzman, Peter Paul Domen, Jerry Ayawan, Max Bandala at Joel Awingan. Maraming salamat din po sa ating sound engineer, Eran Toto Hobar Sr. Sa panulat at direksyon ni Crisanto Guzman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito lamang sa Mumunting Kutita. Kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health. Search and destroy. Linisin ang mga lugar na may nakaimbak na tubig. Self-protection. Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent. Seek early consultation. Magpakonsulta agad sa doktor